Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-qail fi mahkam at-tanzil ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mahal naming tagapanood, muli na naman po nating ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa mga ahkam Ramadan. Dahil insyaAllah ta'ala po nalalapit na ang Ramadan. Allahumma balighna syahra Ramadan. Allahumma amin. Allahumma balighna laylatul qadar. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito, sa oras na ito, nais ko pong talakayin sa inyo ang mga bagay na kung saan ay ikakasira ng nag-aayuno o ikakasira ng kanyang saum o mufsidat o mubtilatus siyam. Mufsidat o mubtilatus siyam ay al-mufattirat ma'ada al-hayd wa nifas la yuftiru biha saim illa bi syuruti thalatha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi masisira ang pag-aayuno ng isang tao, no, liban na lamang sa nandoon sa kanya ang tatlong bagay na ito. Unang-una yung tinatawag na yakuna aliman ghayra jahil. Kinakailangan nandoon sa kanya ang tinatawag na ilm. Kinakailangan alam niya ang tinatawag na hukom. Kung hindi niya alam, ay katotohanan hindi makakasira sa kanyang pag-aayuno dahil hindi niya alam. Pangalawa, tinatawag na dhakiran ghayra nas. Ibig sabihin, siya ay nakakaalala. Siya ay hindi baliw sa oras na yon. Siya ay nasa tamang pag-iisip at alam niya kung ano ang kanyang ginagawa at hindi niya nakakalimutan. Pangatlo, mukhtaran ghayra muttar, wala mukrah. Kinakailangan siya mismo ang pumili sa pagsasagawa ng ganon. Tulad halimbawa na lamang ng pag-inom o yung pagkain na kung saan mismong siya ay nakakaalam sa hukom at hindi niya nakalimutan at alam niya mismo at walang pumilit sa kanya. So, ibig sabihin kung nandun ang tatlong ito ay maaaring ikasira ng kanyang pag-aayuno liban lamang sa haid at ang nifas. Sa nabanggit natin inshallah, tatalakayin natin. Unang-una yung tinatawag na ar-ridda. Ar-ridda o yung pagtiwalag sa relihiyong Islam. Ar-ridda, ka'ayakfur al-insan aw yatruk as-sala muta'ammidan aw yasubbu ad-din wa ghayruhu. Ang ridda, ito yung pagtiwalag ng tao sa pananampalatayang Islam. Murtad. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Sino man ang palitan niya ang relihiyon ay katotohanan ang kanyang gantimpala ay papatayin. Ngayon binanggit dito, ka'ay yakfur al-insan. Tulad halimbawa na itatakwil niya ang kanyang pananampalataya, automatically sa sitwasyon na yon ay sira na ang kanyang pag-aayuno. Ayatruk as-sala muta'ammidan, o di kaya naman iiwanan niya ang pagsasala. Iiwanan niya ang sambayang na sinasadya niya ito. Sa ganung sitwasyon, ang taong yon ay kafir. Sa binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ang namamagitan sa atin at yung mga taong hindi mananampalataya ay ang salah, as-salah. Sino man ang nag-iwan ng salah, katotohanang siya ay mapapabilang sa mga taong hindi mananampalataya. Aw yasubbad din, o di kaya naman nilalait niya at inaalipusta niya ang relihiyong Islam. Katotohanan, ang pag-aalipusta at ang panlalait sa relihiyong Islam o part ng relihiyong Islam ay makakapag-kafir sa isang tao. Tulad na lang halimbawa ng lihya, itong balbas na kung saan pagtatawanan at sasabihin para kang kambing, halimbawa yung mga salitang ganon, ay nakakapag-kafir yon sa isang tao. No, delikado sa isang tao na magsagawa ng ganon. Dahil isa yon sa ikakalabas niya sa relihiyong Islam, waliyadhu billah, na hindi niya nararamdaman. No? Wa ghayru dhalik. Pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung tinatawag na al-hayd wa nifas. Ito naman ay si sitwasyon para sa babae. Unang-una yung tinatawag na hayd o yung al-ada ash-shahriya, na kung saan ito ay tinatawag natin ngayon na bisita sa buwan.
Laging dumarating ito sa babae sa kanyang kabuwanan. Ito yung haid. Ang haid kapag dumating sa babae, automatically hindi na siya mag-aayuno doon. Masisira ang kanyang pag-aayuno. Ngunit, ang mga araw na kung saan hindi siya nakapag-ayuno, sabihin na nating 5 araw, ay babayaran niya ito after ng Ramadan. Babayaran niya ito after ng Ramadan, insyaAllah. Ngayon naman, may isang mas'ala na natanong si Sheikh Uthaymin rahimahullah. Sabi ng isang sa'il, paano ngayon kung yung babae ay naging tuhur na siya, naging malinis na siya after na ng Fajar? Ibig sabihin, pumasok na ang Fajar. Sinagot ito ng mga ulama, al-qawlul awwal, sabi ng mga ulama, ay ipagpapatuloy niya ang kanyang pagpapasting o yung tinatawag na pag-aayuno hanggang sa isang araw na ito. Uubusin niya ang isang araw na hindi siya kakain. Sabi naman ng mga ulama na pangalawa, sabi nila hindi. Dahil sira na ang pag-aayuno na yun. Ibig sabihin, ang araw na yun ay hindi na kailangan mag-ayuno pa ang isang babae. Bagkos, babayaran niya ito pagkatapos ng Ramadan. Kung ilan yung na-absent niya sa pag-ayuno, yun din ang babayaran niya. Kung halimbawa isang araw din ang kanyang babayaran after ng Ramadan. At uunahin ang pagbabayad ng naiwang pag-aayuno kaysa sa tinatawag na sitta min Shawwal. Uunahin niya yung tinatawag na qada. Pangalawa, ang tinatawag na an-nifas o yung tinatawag na postpartum, yung dugo na kung saan natira galing sa kanyang panganganak. Mostly, umaabot ito ng 1 month or 40 days, wallahu a'lam. Sa mga oras na yon ay hindi maaari mag-ayuno ang babae. Ibig sabihin, kapag lumipas sa kanyang 1 buwan, babayaran niya ito after ng Ramadan kung saan siya ay mabuti na o mabuti na ang kanyang kalagayan. At babayaran niya ito kung ilang araw man ang lumipas sa kanya sa buwan ng Ramadan. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinatawag na al-aklu wa shurb mutaammidan. Yung pagkain at ang pag-inom na sinasadya. Katotohanan, ang bagay na ito ay makakasira sa pag-aayuno ng isang tao. Liban lamang kung ito ay nakalimutan niya at nakainom siya o di kaya naman nakakain siya sa araw ng Ramadan. Kaya binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa saim fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Binanggit ni Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nakalimutan niya at siya ay habang siya ay nag-aayuno at kumain siya at uminom siya na nakalimutan niya, falyutimma sawmahu. Totohanang kinakailangan na ikumpleto niya ang pag-aayuno. Ibig sabihin, hindi masisira ang kanyang pag-aayuno dahil sa nakalimutan niya. Falyutimma sawmahu. Kukumpletohin niya yung araw na yon. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Dahil katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakain siya at pinainom siya. According sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat na ikakasira ng pag-aayuno ang tinatawag na ma kana bima'na al-akl aw ash-shurb mithla al-ibr al-mughdiyah allati yustaghna biha 'an al-akl wash-shurb. Fa amma ghayr al-mughdiyah fala tuftir. Mga bagay na kung saan tatayo bilang magsisilbing pagkain o yung pag-inom. Tulad na lang halimbawa ng dextrose na kung saan ang dextrose ay nagsisilbing pagkain o inumin ng isang may sakit. Ito hindi maaaring gamitin sa nag-aayuno. Kapag ginamit ito na nag-aayuno, automatically yung pag-aayuno niya ay masisira. Liban lamang kung itong injection na ito ay hindi intended para sa pagkain o pag-inom, walang problema yon. Ngayon naman binanggit dito sa panglima na ikakasira ng pag-aayuno ng isang Muslim, isang saim, al-qay amdan. Ito yung sinasadyang pagsuka. Sinasadyang pagsuka. Minsan pag ginagalaw ang lalamunan upang masuka lamang at masira ang isang araw ng pag-aayuno. Hindi po maaari yon. Binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zara'ahu al-qay ay man ghalabahu al-qay falaysa alayhi qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Sahahahu al-Albani
fi sahihi at-Tirmidhi. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sumuka siya na hindi niya sinasadya, natalo siya ng kanyang pagsuka. O di kaya naman sabihin natin nahilo siya galing sa biyahe at nasuka siya nang hindi na sinasadya, katotohanan falaysa alayhi qada. Hindi niya babayaran yon after ng Ramadan. Ibig sabihin, ipagpapatuloy niya lang yung pag-aayuno niya sa araw na yon. Walang problema, hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Ngunit yung taong istaka, yung sinasadya niya, amdan, pinapasukan niya ang kanyang sarili, sa oras, sa puntong yon, ay batal ang kanyang tinatawag na pag-aayuno o sira na ang kanyang pag-aayuno at babayaran niya ito after ng Ramadan. Pang-anim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung tinatawag na al-jima' o yung pagtatalik ng dalawang mag-asawa. Wa huwa al-ilaj fi farji asli sawa'un duburan kana o qubula. Ito yung pagpasok ng ari ng lalaki sa isa sa mga butas ng babae, maging sa harap man ito o di kaya sa likod. Kapag ito ay nangyari, automatically masisira ang pag-aayuno, linabasan man o hindi linabasan ng similya o tubig na galing sa lalaki. Automatically masisira ang pag-aayuno ng isang saim. An Aisha radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa saim wa kana amlukum liirbih. Rawahu al-Bukhari. May situation naman na kung saan nangyayari kadalasan sa mga mag-aasawa. Minsan, ang asawa inahalikan niya ang kanyang asawa. Ito po'y walang problema as long as walang lalabas. Hindi lalabas yung tubig. Walang problema dahil ang propeta mismo sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya ito kay Aisha radhiyallahu anha. According sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ang propeta ay hinahalikan niya si Aisha radhiyallahu anha. Bagkus walang problema yon. Hindi siya makakasira sa pag-aayuno. Ang tinatawag natin makakasira sa pag-aayuno, ito yung tinatawag na jima o yung pagsisiping o pagtatalik ng dalawang mag-asawa. Sa sitwasyong ito ay babayaran niya at may kafara. Inshallah subhanahu wa ta'ala matatalakay din natin yan sa susunod na mga episode. At isa rin sa makakasira sa pag-aayuno ng isang taong nag-aayuno ay yung tinatawag na inzalul mani mutaammidan. Ito yung bagay na kung saan kusang pinapalabas niya ang kanyang similya o yung tinatawag nating istimna, maging babae man ito o lalaki, na ito ay makakasira at magsisilbing min mufsidat wa mubtilat as-siyam. Pangulo, yung tinatawag na qat'un niyya, ka'ayyanwiya al-fitr. Qat'un niyya, ibig sabihin yung pagputol niya sa kanyang intensyon. Okay, kung halimbawa sasabihin niya sa sarili niya ngayon, putol lang ang aking pag-aayuno. Samantalang ang oras pa lamang ay zuhur, halimbawa, automatically ang kanyang pag-aayuno sa oras na yon ay naputol na. At babayaran niya yon pagkalipas ng Ramadan. At doon yon mapapaloob sa buwan ng Ash-Shawwal. Pangsiyam, al-junun. O ito yung tinatawag na pagkabaliw ng tao. Kapag once nabaliw ang tao sa loob ng buwan ng Ramadan o yung pag-aayuno niya, mismo ay masisira. Oras mismo na yon. At kapag bumalik naman, ay babayaran niya ito after ng Ramadan, inshallah subhanahu wa ta'ala. At ang pangsampu naman ay tinatawag na al-maut o yung kamatayan, na kung saan kinakailangan sa isang mu'min na paramihin niya ang pag-aalala sa kamatayan dahil ang kamatayan ang magpuputol ng connection niya sa mundo. Na kung saan kapag namatay ng isang tao, of course, hindi na obligado sa kanya ang pag-aayuno at iba pang mga ibada. Hanggang dito na lamang inshallah subhanahu wa ta'ala sa susunod na mga episode. Samahan niyo po ako sa pagtatalakay ng ahkam Ramadan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.